So sa umagang ito, nais kong magpatuloy sa atin pong tinalakay nung nakaraan. Nais kong buksan natin ang ating mga Biblia sa Isaiah chapter 55 verse 10 to 11. Babasahin ko ito sa Tagalog. At Isaiah chapter 55, 10 to 11, sa mabuting balita sa Tagalog, na I think nasa screen din yan kung may lalagay natin sa screen. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito ay hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking mga ninanais. Pumikit lang po tayo sandali. Aming Ama, minsan pa pinagkakatiwala namin sa iyo sandaling ito. We thank you for the authority of the Word of God. And we thank you for the Holy Spirit who is our great teacher. Teach us today. Lord, we thank you. In Jesus' name, amen. Amen. So, tinalakay natin nung nakaraan, making the Word effective in your life. So, yun yung nais ng Panginoon na maging maranasan natin sa ating mga buhay, na ang salita ng Diyos ay maranasan natin ang kapangyarihan nito sa buhay ng bawat isa sa atin. At katulad ng binasa na natin sa Isaiah chapter 55, makikita natin na ang salita ng Diyos ay merong kapangyarihan. Hindi lamang merong kapangyarihan, kundi ang salita ng Diyos ay tunay na makapangyarihan. At ito ay may disenyo na ginagampanan sa buhay ng bawat isa sa atin. And I pray na ma-realize natin, makita natin. So the Word of God is effective, powerful, at ito ay mabisa. Sabihin nga po natin, ang salita ng Diyos ay mabisa. So babasahin ko minsan pa, binasa na natin, subalit babasahin ko yung 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Sabi ng 1 Thessalonians 2:13, "For this reason we thank God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard from us, you welcomed it, not as the word of men, but as the word of God, which also," what's the next words? Basahin natin yung sumunod na salita. "Which also effectively works in you who believe." So ang salita ng Diyos, tinutukoy dito na ang salita na tinanggap ng mga taga-Thessalonica ay na tinanggap nila na hindi lamang nagmula sa tao, kundi inari nila ito na ito ay nagmula sa Diyos. So think about that, na ang Diyos ay nakakapangusap sa atin. Nakakapangusap ang Diyos sa pamamagitan ng salita. At in this case, tinanggap nila ng Thessalonican ang salita ng Diyos na inihayag sa kanila. So mayroong nangaral ng salita ng Diyos at tinanggap nila ito na hindi lamang mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Pero ang nais kong pansinin ninyo, the Word of God which also effectively works. So ang salita ng Diyos ay effectual. Nagwo-work siya. Ang salitang ito ay hindi lamang siya papel, kundi ito ay powerful. Hebrews chapter 4 verse number 12. "For the Word of God is living and powerful." So the Word of God is living. Buhay ang salita ng Diyos. Buhay at makapangyarihan. "And sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit." Yung mga bagay sa kalooban natin, hindi nararating ng mga bagay na sa loob natin, hindi siya nararating ng mga bagay na material. Ang nakakarating dito sa kalooban na ito ay walang iba kundi yung immaterial na mga bagay. So meron tayong, katulad halimbawa na meron tayong kasabihan na hindi sa atin, sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, meron tayong kasabihan sa English na words hurt more than sword. Ang salita ay mas higit minsan na nakakasugat ng mas malalim kaysa sa tabak. Ika nga. Yun yung kapangyarihan ng salita. Na minsan nasusugatan tayo, hindi sa pamagitan ng mga tabak na ating
hinahampas sa atin, hinahagupit sa atin, o ating pinantataga sa atin, kundi tayo ay nagkakaroon ng sugat sa panloob gawa ng salita. Mga salita ng tao na nabinitawan sa atin halimbawa. Pero ang salita ng Diyos ay itinulad, for the Word of God is living and powerful, sharper than a two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, joints and marrow, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So, meaning, ang salita ng Diyos, ito yung nakakapag-discern, nakakapagsabi na ang ating bang mga iniisip, minsan nararamdaman, ito ba ay tama o ayon sa katotohanan. Discerner of the thoughts and intents of the heart. But again, the Word of God is living and powerful. Sa Tagalog, ito mababasa natin, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Right? So, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay talim. So, ang salita ng Diyos ay working. Ang salita ng Diyos ay effective, powerful, at mabisa. Ika nga. At minsan pa gusto kong basahin yung quotation na binasa natin nung nakaraan. Ang sabi ni Pastor Joseph Cock, there is no word of God that is void of power. So walang salita ng Diyos na walang kapangyarihan. Every word of God. Kaya ang sabi ng Panginoon that man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the Word of God. So there is no word that is void of power, and no man, walang sino mang tao, and no devil, kahit na ang kaaway, si Satanas, ay walang kapangyarihan na ito ay pigilan. No devil can stop the power of God. Hallelujah. The only thing that can diminish the power of God in your life is when you begin to put value on other things in your heart than the Word of God. So ang salita ng Diyos, tunay na makapangyarihan yan siya. And I don't want to dig ito sa ministry na ito, ay marami na tayong narinig patungkol sa salita ng Diyos at maaaring narinig na din ninyo that the battle is always for the Word. Ang laban sa buhay ng bawat isa sa atin ay laging patungkol sa salita na ating naririnig. Kasi Satan is after the word that is being received. Kasi alam ng kaaway na ang kapangyarihan ng Diyos, kapag ito ay natanim sa matabang lupa ng iyong puso, ibig sabihin kapag ito ay tinanggap, pinaniwalaan, at nilakaran ng salita ng Diyos, magbabago ng buhay. Hindi lamang siya nagbabago ng buhay natin at alam natin ito sapagkat tayo ng mga Kristiyano, naranasan natin ito. Amen po ba? Kaya alam niyo sa Romans chapter 1 verse 16 and 17, sabi ni Paul, sabi ng ganito, I am not ashamed of the gospel of Christ. Sabi ni Pablo, hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo. Sabi ni Pablo, I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes. Ang salita, ang ebanghelyo, ay siyang kapangyarihan ng Diyos na nagbabago ng buhay. Kaya sabi ni Paul, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Kasi alam niya ang kapangyarihan ng ebanghelyo na ito ang nagbago ng buhay niya. Amen. So ang salita ng Diyos ay tunay na good news na nakakapagbago ng buhay natin. Amen. And I pray na naranasan natin ito sa buhay natin. Alam ko na naranasan ninyo, amen, sapagkat ang salita ng Diyos, kung tunay na ating tinanggap, hindi ka mananatiling ikaw pa rin. Lagi nating sinasabi ito, na kapag ikaw na-encounter mo ang salita ng Diyos, pinaniwalaan mo ito sa iyong puso, parang ang iyong puso ay ginawa mong isang matabang lupa, at nalaglag dyan yung Word of God, yung Ebanghelyo, hindi mananatiling ganyan pa rin, natigang na puso na yan. Amen. Makikita ng tao, ang buhay mo ay parang isang nalaglagan ng binhi, tumubo, lumago, namunga. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi mo siya mapapanatili na walang kapangyarihan. Kaya I doubt, ito personal ito ha, huwag ninyo akong husgahan, but this is very personal. Kapag ang buhay ng isang tao hindi nagbabago, na sinasabi niya Kristiyano siya, kapag ang buhay niya hindi magbago, halimbawa loob ng 5 taon, hindi siya nagbago,
magtataka ako, magtatanong ako. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos ay tunay na magbabago ng buhay mo. Amen. Ang dating ikaw, mamamatay. Amen. At lalabas dyan yung tunay na buhay. Hindi yan na ikaw yung dati, ikaw na yung bago. Makikita. Amen. At ang salita ng Diyos, hindi lamang nakakapagbago ng buhay, kundi nagbabago din siya ng sitwasyon ng buhay. So, ang salita ng Diyos ay mayroong kapangyarihan na magbago ng buhay. So, makikita mo ang transformation. Ang dating, marami na tayong nakita na dating mga drug addict. Ika nga, drug addict na bago ang buhay. Naging mga pastor, hindi lamang pag-aayos sa labas. Ika nga, hindi lamang pagdadamit. Na dating hindi marunong manamit ay nagkakaroon ng kaalaman kung paano manamit. Ang dating walang tirahan, halimbawa, ay nabibihisan. Hindi lang ganon. Kundi nagkakaroon ng tunay na pagbabago ang buhay ng tao. Sa pamagitan yun siya ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay meron ding kapangyarihan na hindi lamang magbago ng buhay mo, ikaw, kundi magbago ng kapaligiran mo. Amen. Babaguhin itong sitwasyon mo. Kung mararanasan natin at matututunan natin kung paano gagamitin ang salita ng Diyos sa buhay natin. So again, the question is not whether the Word of God is powerful. Ang tanong ay hindi kung makapangyarihan nga ba ang salita ng Diyos. Kasi minsan nagtatanong tayo, kahit maraming mga, siguro, ewan ko, sasabihin ko maraming mga Kristiyano din, bakit kung may kapangyarihan ng salita ng Diyos, bakit ganito? Bakit ganito? Siguro magtatanong ako, Kristiyano ka ba talaga? But the Word of God, the question is not whether the Word of God is powerful, because the Word of God is already powerful. Amen. The Word of God is already powerful. The question is, do we experience the power of God in our lives? Nararanasan ba natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin? And that is my goal sa pagtuturo natin, hindi lamang sa week na ito, kundi sa bawat pagtuturo natin, na makita natin na ang Diyos ay may plano sa buhay ng bawat isa sa atin at gusto niya na magkaroon ng tunay na pagbabago sa buhay natin. Oh, how God longs your life to be changed. Amen. Maaring, di ba tayo nagnanasa tayo, Lord, iahon mo na ako dito sa kalagayan ko. Right? Higit kaysa sa pagnanasa mo, na maiahon ka dyan sa kalagayan mong yan, ang pagnanais ng Diyos na makalabas ka dyan sa kinalalagyan mo. At maranasan mo ang isang tunay na makalangit na buhay sa buhay na ito, samantalang ikaw ay naririto. Kaya lang, syempre, again, sinasabi natin, katulad ng binabanggit natin kanina, no man or no devil can diminish the power of God in your life. The only thing that can diminish the power of God in your life is when you begin to put more value on other things other than the Word of God. At yun yung gagawin ng kaaway sa buhay mo. Ay, hindi naman yan nag-work. Yun yung mga pandaraya ng kaaway sa buhay natin. But again, God never intended His Word to remain sa atin. Ayaw ng Diyos na manatili na ang salita ng Diyos ay maging parang information lang sa isip. At karamihan sa mga nakikinig sa church sa ngayon, talagang information lang. Ay, yun ang isa sa nabanggit ko ng nakaraan. I think that is one of the most na frustration ng mga pastor o hindi lang pastor, mga nagtuturo ng salita ng Diyos na ang tagal ko nang tinuturo ito, hindi pa rin pinakikinggan. Hindi pa rin nagbabago yung buhay. Isa sa mga frustration. But God never intended His Word to remain just a mere information in our mind. Ayaw din ng Panginoon na maging religious talker lang tayo. Alam mo yung you know the right words, ika nga, marunong kang, hallelujah, praise the Lord, Jesus is Lord. Pag Sunday, ay, alam mo, marunong ka din mag-hallelujah, praise the Lord. Meron kang, by His stripes of Jesus, I am healed. Meron ka ding kinu-quote na scripture. Right? So ayaw ng Panginoon na manatiling ganon lamang. Although magaganda yun siya na nakakapag-quote tayo ng scripture, nakakapagsabi tayo ng hallelujah, pero ito dapat ay nagmumula sa isang puso at buhay na nabago ng Diyos. Amen. So ang disenyo ng Diyos ay hindi pang outward o pang
panlabas lamang na pagbabago sa buhay ng isang tao. Ang disenyo ng salita ng Diyos ay hindi dapat din na manatili sa ating mga notebook. It's good to be writing. Nakakatuwa yun na nagsusulat. Pero pagdating sa bahay, buksan mo ulit yung sinulat mo. Amen. Kasi yun yung purpose nun. Sa mga panahon na kung saan ikaw ay naguguluhan, hindi lamang sa Sunday. Kasi madali lang mag-take note kapag may naririnig ka maganda. Pero kapag may naranasan ka na hindi maganda sa buhay mo, doon na yung panahon na dapat talaga nandoon yung laban. Kukunin mo yung notebook mo na sinulat mo kasi yun yung purpose nun. Amen. Doon mo haharapin yung sitwasyon mo. Maaaring ang kaaway mo. Maging ang sarili mo haharapin mo minsan. Kasi mangungusap ang kaaway sa sarili mo. Tamang wala kang kwenta. Kukunin mo ngayon, I am loved. Amen. Ang intensyon ng salita ng Diyos sa buhay natin, magbibigay lang ako ng ilang, siguro mga 5, God's design for our lives, natalakay natin yung isa nung nakaraan. Ang disenyo ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay mag-feed at mag-nourish ng ating espiritu. So yun yung nagagawa ng salita ng Diyos sapagkat hindi yan siya nagagawa ng anumang bagay sa sanlibutan. Ang palakasin, pakainin ang espiritual mong katauhan. Walang makakagawa niyan. Hindi yan siya nagagawa ng pagkain. Kahit nagaano mo, at nabanggit natin nung nakaraan, minsan, pinupunuan natin ang ating panloob na pangangailangan, pinupunuan natin. Pagkain. Kala natin pagkain ang kailangan natin. Pero pag kumain ka, kahit busog ka, hindi ka napupunuan, meron ka pa rin kulang. So yun yung hinahanap ng tao. Akala niya yun yung pupuno sa kanya. Pero lahat ng ito sa mundo, kapag yun yung pinipilit nating pupuno dito sa ating nasa loob, lalo lang lumalaki ng lumalaki ang pangangailangan. Amen. Sapagkat tayo ay hindi lamang tayo mga physical na tao. At I pray na nare-realize natin yun ng higit sa ngayon na tayo ngayon ay mananampalataya na. Kasi tayo ay concerned tayo masyado sa ating panlabas. Amen. Ang natural na tao ay masyadong concerned sa panglabas niyang kaanyuan. Amen. Pero hindi dapat natin kaligtaan yung mas higit na mahalaga sa buhay natin, which is yung panloob. Amen. Kasi yung panloob, doon ang tunay na ikaw. Ang panlabas, damit lang yan. Bahay mo lang. Pero ang tunay na ikaw, yun nandun sa loob mo. Amen. Iiwanan mo yan. Ang tawag dito sa physical na ito, tent siya. Ang tent, panahanan. Panandaliang panahanan. Hindi, ang tawag dito sa laman na ito, hindi nga tinawag ng Bible yan siya na house. Tinawag siya house, pero ang literal talaga na pagka niyan, tent. Kasi ang tent, kapag halimbawa magbabakasyon ka, camping kayo, magte-tent, lalagay mo lang yung tent. Pag pauwi na kayo, ililigpit mo din yung tent. Ganyan lang yung katawan. Tent siya na pinananahanan. Amen. Pero ang dapat natin lubos na or higit na paglaanan ng ating pansin, itong tao sa loob mo, kung sino ka. Amen po ba? At walang ibang makakagawa at mapagpapakain ng espiritu mo, kundi ang salita ng Diyos. The Word of God feeds and nourishes your spirit. Amen. Kahit gaano ka pa kalakas sa physical, kung ikaw ay mahina sa spiritual, sa panloob mo, mahina ka. Amen. At ang buhay na ito, hindi lang siya puro physical. Hindi na pagpatagumpayan ang buhay na ito sa physical. Maraming mga tao mayaman, maraming mga tao malalakas. Pero ang buhay na ito ay more on spiritual than it is a physical. Kaya mga tao may nagpapakamatay. Nagtataka ka, dami namang kotse, mayaman yung pamilya. Ay, kababata pa, sikat, daming followers. Kasi ang buhay ay hindi lamang patungkol sa physical. Ang buhay ay panloob, spiritual siya. Ganon ang pagkakalikha ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pangalawa, ang disenyo ng Diyos sa atin is to renew and restore our soul. So mapapansin ninyo, ang salita ng Diyos, nourishment sa espiritu.
Tapos nagre-renew din siya, nagre-restore at nagre-renew ng isip, ng kaisipan natin. So ang ibig sabihin, nagbabago at nagpapanatili ng katinuan ng isip. Amen. Binabago niya ang isipan ng tao natin at pinananatili niya ang pagiging matino ng ating kaisipan. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Psalms chapter 23 verse 3, sabi ni David, "The Lord is my shepherd, that shall not want. He makes me lie down in green pasture." Sabi niya sa verse 3, "He restores my soul." Alam po ba natin na kailangan natin ng restoration ng soul natin? Amen. Minsan hindi natin na-realize yun. Akala natin ang lahat ng pangangailangan natin physical. Pero kailangan nating ma-restore ang ating soul kasi sugatan ng ating puso. Madumi ang ating kaisipan. Amen. Kailangan siyang mahugasan, kailangan siyang mabalik sa tamang pag-iisip. Kasi minsan ang pag-iisip natin liko na. Ang mga inaakala natin na tama, liko pala. Kadami nating mga pinaniniwalaan sa buhay na mali. Amen. So ang salita ng Diyos ang magre-renew nito sa isipan natin. At siya din na magpapanatili, magre-renew siya at mag-aayos ng ating mga kaisipan upang tayo ay matuto na makapag-isip ng tama. Narito pa po ba kayo? Amen. Ang buhay ng tao, ang kanyang lakad, ang lakad ng tao, yung walk, ang pamumuhay niya, nanggagaling sa kanyang kaisipan. So kung paano mamuhay ang isang tao, makikita mo, ang pinagmulan niyan sa isipan niya. Paano siya mag-isip. Kaya yung katabi mo, kaya ganyan yan siya namumuhay, kasi ganyan siya mag-isip. Amen. Kung gusto mong mabago ang lakad mo sa buhay, baguhin mo yung isip mo. Kasi yung isip mo, talagang susunod lang yan sa dominant thought mo. Amen. Minsan, hindi natin na-realize yan. Akala natin, babaguhin natin. Ano bang gagawin ko? Hindi ko mabago yung sarili ko. Baguhin mo yung isip mo. Amen. At yun din ang dahilan kung bakit tayo nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi walang makakapagbago sa'yo. Maliban na tanggapin mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, hindi ka mababago. Amen. Hindi siya mapapalitan ng bagong kaisipan. So number 3, hindi ko na papakatagalan doon. Number 3, ang disenyo ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin, ito yung sadya ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay binigay niya sa atin. Para tayo magkaroon ng kaligtasan, katatagan sa ating espiritu, magkaroon tayo ng maayos na pag-iisip. And number 3, to bring life and health to our bodies. Remember, ang salita ng Diyos, the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. Nakakita na ba kayo ng tabak, magkabilay talim? Kapag tinusok sa iyo, buhay ka kaya? O kaya hindi mo lang susubukan yun ay ganun sa iyo. Blade nga lang na Gillette eh. Hindi mo paglalaruan kapag nag-aahit ka eh. Kasi makakasugat. Minsan, na-realize natin yung mga kapangyarihan ng mga physical na bagay, hindi natin na-realize yung kapangyarihan ng mga spiritual na bagay. Amen. Ang salita ng Diyos, babaguhin ka nito. Kaya lang, hindi natin pinahahalagahan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, pahalagahan mo ang salita ng Diyos. O wala ako, tabi pastor eh. Sabi mo na lang sarili mo. Nakakapagbigay siya, ang disenyo ng salita ng Diyos, it brings life and health to our bodies. Proverbs chapter 4, verse number 20, "My son, give attention to my words." Naitanong ko to sa sarili ko. Ano ang pinakamahalagang bagay? Tatanungin ko kayo halimbawa, ano ang pinakamahalagang bagay sa buhay mo? Na pinakakailangan mo? Hindi yung kung ano ang tingin mo ha. At tingin ko, ito yung pangailangan. Hindi yon. Pero yung totoo na alam mo,
May nagtanong sa akin yan dati, anong pinakamahalagang bagay sa buhay mo nung bata-bata pa ako? Wala akong masagot. Naisip ko ako ng goal ko. Ano yung gusto kong marating. Pero na-realize ko, hindi pala talaga, hindi ang goal ko, hindi ang gusto kong marating, hindi kung anong gusto kong makamit, pero ano talaga ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Hindi ko masagot. At pangalawang tanong, sino ang makasasagot sa'yo? Sino ang makapagsasabi ng kung ano talaga ang pinakamahalaga sa buhay mo, sa tingin mo? Kasi marami tayong akala, tingin. Sa tingin ko, ganito yung pinakamahalaga sa buhay ko. Tingin mo lang yon, pero yan nga ba? Ang katotohanan. Pero sino ang talagang makakapagsabi sa'yo na kung ano ang pinakamahalaga sa buhay mo? Walang iba, kundi yung nagmamahal sa'yo. Na walang pagnanais ng makasarili para sa'yo. Hindi sarili ang iniisip, kundi purong pagmamahal at ang iniisip ay para sa kinabukasan mo. Sino yun? Magulang niyo. Tatanungin naman natin halimbawa sa mga magulang, ano ang pinakamahalagang bagay na maibigay mo sa anak mo? Sa tingin mo. Ay kung hindi din bago yung isip mo, hindi rin ninyo ang isip mo, sasabihin mo, bahay siguro. O, sa tingin mo ba yung bahay yan na ba yung pinakamahalaga na bagay na bibigay mo sa anak mo? O tatanungin ko mga magulang dito sa ngayon, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang bagay na may bibigay mo sa anak mo? Kung ikaw ay merong kaisipan ng Diyos, tunay na pagmamahal, minsan ang mga magulang hindi natin alam, di ba? O pero kung tayo ay merong kaisipan ng Diyos, pagmamahal at puso ng Diyos patungkol sa inyong mga anak, ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang pangangailangan ng anak ninyo? Ito yung sinasabi ng Proverbs, my son, give attention to my words. So itong Proverbs na ito yung pinakamahalagang bagay na maibibigay niya sa anak niya. Give attention to my words. Incline your ears to my sayings. Napakayaman nitong taong ito. Pero higit sa kung ano pa mang bagay na maibibigay sa anak niya, alam niyo, bilang ama, gusto mo mag-iwan ng sulat na lang sa mga anak mo. Kasi minsan, pag magpapayo ka, hindi ka pinakikinggan. Pakikinggan ka siguro kapag wala ka na. Kaya maganda siguro, sulat ka na lang. Ito yung may papayo ko sa'yo. Pag wala na ako, basahin mo. Pero habang ako ay, nare-realize natin, talagang wala kang may bibigay sa anak mo. Kotse, may bigay mo, hanggang dito lang yan. Pero kung talagang mahal mo ang anak mo, ibibigay mo kung ano yung mula sa Diyos na alam mo na kailangan nila. Kaligtasan. Amen. Alam niyo po mga anak, alam niyo kung anong meron kayo pinakamahalaga sa buhay ninyo? Kung meron pa kayong mga magulang, lalo na yung mga magulang ninyo is godly na mga tao. Hindi man perpekto, pero may puso na sumunod sa Diyos. Alam niyo kung ano? Ang pinakameron kayo, pinakamahalagang bagay, yung payo ng magulang nyo. Yun yung hanapin nyo. Yun yung ikiling ninyo, yung pandinig nyo. Kasi yun yung pinakamahalagang bagay. Yun yung magti-take note kayo. At ilalagay nyo, kahit sa papel lang yan, na yellow pad, itatabi ninyo, yan yung pinakamahalagang bagay sa inyo. See? Sa atin, wala tayong ganun. Wala tayong pag-honor sa sinasabi ng ating mga magulang, ng mga godly na magulang. Amen. Meron namang mga magulang ayaw tumanggap ng payo sa anak. So uulitin ko sa mga kabataan, mga anak, na meron kayong, nasa puder pa kayo ng inyong mga magulang sa ngayon, pahalagahan nyo yung sinasabi ng magulang ninyo. I-treasure ninyo. Kasi yun yung pinakamahalagang bagay na magmumula sa kanila para sa inyo. Amen. Hindi cellphone.
Hindi kung anumang gadget ang kailangan nyo. Ang the best na pangailangan ninyo, payo ng magulang ninyo. Magulang na ang puso ay nagmamahal sa Diyos. Amen. But anyway, yun yung disenyo ng salita ng Diyos sa buhay natin. Sabi niya, "My son, give attention to my words. Incline your ears to my saying. Do not let them depart from your eyes." Kasi meron siya sinabi, "Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart." Kung meron kang ilalagay sa gitna ng puso mo, ano yung pangunahing desire? Si ano, pastor? Pangalan yun. Yan, nasa gitna ng puso ko. Nakaluklok. Kung meron ka ilalagay sa gitna ng puso mo, sabi niya, "Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart." Ibig sabihin, yan yung sentro sa puso mo. Salita ng Diyos. Sentro. Payo ng magulang. Payo ng salita ng Diyos. Bakit niya sinabi ito? Sabi niya, "For they are life to those who find them." Buhay. Amen. Dito mo matatagpuan ang tunay na buhay. Kung hinahanap mo ang buhay, nandito. Kaya sabi ni Pablo, ay sabi ng Panginoong Jesus, sabi ng Panginoong Jesus, minsan na iniwanan siya ng kanyang mga alagad. Sabi niya doon sa 12, sabi niya, "Kayo ba, hindi ba kayo aalis?" Kasama nila. Sabi ni Peter, "Panginoon, saan pa kami pupunta? You have the words of life." Nasa iyo ang salita ng buhay. Saan kami maghahanap ng buhay? Hindi sa pagmamalakaya ng mga isda. Wala doon ang buhay. Natagpuan namin ang buhay. Nasa iyo ang buhay. Amen. Tayo, dapat doon natin hinahanap. Mga kabataan, hahanapin nila ang gusto nilang gawin para makamtan lamang yung iniisip nila na magbibigay sa kanila ng buhay. Pero ito yung tunay na buhay. Huwag na kayong magpakalayo-layo. At the end of your life, marirealize ninyo, so, katulad ng binanggit natin nung nakaraang Sunday, pag matigas ang ulo mo, pag matigas ang ulo ng tao, marirealize niya, yung pinupursu niya, siguro mga 30 years old siya. Pero pag matigas-tigas talaga ang ulo, yung mga pinupursu niya, mga 40 years old. Pero pag matigas talaga yung ulo mo, 50, tsaka mo marirealize na yung mga hinahabol-habol mo, mali pala. Pero kung talaga matigas pa ang ulo mo, 60. 60 ka, tsaka mo lang, ayun nga pala, tama pala. Tigas ng ulo mo kasi. O kaya naman, kung talaga mas matigas pa ang ulo mo, kapag ikaw ay may sakit karamdaman na, "Oo nga, tama ka, sabi ni pastor." Pero wala na. Nasa banig ka na ng karamdaman. Sabi ni pastor, sana gusto magawa ko pa. Hello, andyan ka na, wala ka ng lakas. Hindi na pananampalataya yan. Alam niyo, ang isa sa mga pananampalataya na napagkakamalan ng mga tao, kala nila pananampalataya, yung kapag lumulubog ka na, palubog ka, sa dagat, lumulubog ka na, makakita ka lang ng kapirasong kahoy. Kahit na isang patpat, hahabulin, lumulutang kasi yan eh. Habulin mo yan. Yun, kala mo pananampalataya pa yun. Hinahabol mo, walang magagawa sa yan, patpat lang yan, dadalhin mo yan papalubog. Minsan, kapag ang tao ganyan, kapag papalubog na, kahit patpat hinahanap, para lamang manatili na nakalutang. Huli na. Amen. Huwag na nating hintayin na maranasan pa natin ang kalupitan ng buhay. Yung mga unnecessary pain na dapat nating hindi na maranasan, huwag mo na dapat na, tsaka na lang, bata pa naman ako. Pakinggan mo yung payo ng magulang mo at kung ikaw matino-tino, halimbawa, pakinggan mo si pastor. Sasabihin ko sa inyo to, wala akong sasabihin sa inyo na ikasasama ninyo. Minsan lang, masakit.
Amen. Pero wala ako, out of purity, ang sabi ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 3, verse 15? Sino nakakalam? Jeremiah 3:15. And I will give you shepherds after my own heart. Amen. Who will feed you with knowledge and understanding. Pag magulang ka, may puso ka ng Diyos kapag hindi pa nadudumihan. Amen. Purong-puro ang pagmamahal mo sa anak mo. Kaya lang, sa dinami mo rin na naranasan sa buhay at sakit na naramdaman, lalo na kapag dumalaki yung mga anak mo, na nasaktan ka nila, gusto mo na rin manakit. Pero ang isang magulang sa isang sanggol, walang nanaisin. Nagmula ang puso niya mula sa Diyos. Pero may binigay pa ang Diyos na maliban sa magulang, meron siyang disenyo na binigay sa tao para maipakita. Ma-feed ang tao kahit na ang kanilang mga magulang ay mali, palso at mga masasama na ang magulang. Meron siyang ibinigay na tinatawag ng mga shepherds. And I will give you shepherds after my own heart who will feed you with knowledge and understanding. Ang ibig sabihin, kapag hindi nyo makuha sa inyong mga magulang, ang payo, pangangaral, karunungan na nararapat na gusto kong ibigay sa inyo sa pamamagitan nila, merong pastor. Amen. Alto pa po ba kayo? Yun yung nagagawa ng salita ng Diyos. Yun yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Kasi sila yung binigyan ng Diyos. I will give you, mahalaga kasi yun, I will give you shepherds after my own heart. Ibibigay ko sa kanila yung puso. Ibibigay ko sa kanila, bibigyan ko sila ng puso ko. Na maramdaman nila ang puso ng Diyos at ibibigay nila sa inyo. Amen. Pero may sinabi sa Proverbs chapter 4:22, for they are life to those who find them, and health. Yung word na health dyan, literal yan siya. Medicine. Literal. Kung titignan nyo yung Greek word niyan, literal yan siya. Medicine, healing, cure. So ang salita ng Diyos, talagang magbibigay sa iyo ng galing to, kagalingan. Kaya huwag mo sasabihin, hindi ako, talagang masakit sa pandinig yung, si Lord naman ng may hawak ng buhay, taya. Masakit na sa pandinig ko yung ganon. Kasi parang bang bahala ka na, Lord. Si Lord hindi bahala. Si Lord bathala. Pero hindi bahala ka na. Binigyan tayo ng salita ng Diyos, with long life I will satisfy you. Sabi ng Panginoon. Long life. So, kailan ang long life? Kapag satisfied ka na. Ang tanong, satisfied ka na ba sa buhay mo? Amen. Kung satisfy ka na, di-satisfy ka na, bahala na si Lord. Pero ang tanong, satisfy ka na ba? Ang purpose ba ni Lord, naganapan mo na ba? Naging pagpapala ka na ba? Amen. Kasi yan yung purpose ng buhay. Padadaliin ko sa inyo ang purpose ng buhay, maging pagpapala ka lang. Yan yung purpose ng buhay. Kapag napapansin mo na ang tao lumalayo sa'yo, hindi ka pagpapala. Kapag napapansin mo na nagiging pabigat ka, hindi ka pagpapala. Amen. Padadaliin ko ang purpose ng buhay mo, maging pag-aanin mo ang buhay ng tao. Huwag kang pabigat. Amen. So yun, nagiging pagpapala ka. At kung hindi tayo nagiging pagpapala sa ngayon, hingiin mo sa Panginoon. Hindi yung puro ka na lang laging. Amen. Let's all come to our senses. And Lord, sawa na ako sa buhay na to, Lord. Gusto ko maging pagpapala talaga, Lord. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. So, bibilisan ko na dito kasi meron pa akong tatalakayin. Ang salita ng Diyos, nakakapag-build din, nakakapagbigay sa atin ng inheritance. Ayun yun doon sa Acts chapter 20:32, build up and give us an inheritance.
Number 5, it is designed to bring success in life. Ang salita ng Diyos, ang disenyo, isa sa mga disenyo niyan, magbigay sa atin ng success sa buhay na ito. Ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 8 sa Message Bible, sabi diyan, Joshua 1:8, and don't for a minute, kasi ang lahat ng ito, kung magbabasa kayo ng Bible, makikita talaga ninyo ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Premium value talaga yan, ang salita ng Diyos. Pag magbabasa kayo ng Bible, talagang makikita ninyo ang kahalagahan nito. Laging yan yung utos. Laging yan yung utos. Itong salitang ito, pahalagahan mo, i-treasure mo, i-value mo. Wala kang makikita. Dalhin mo sa church lang. Lagi yan. Sabi ng Panginoon kay Joshua, and don't for a minute let this book of the law, book of Revelation, be out of your mind. Huwag mong kahit isang segundo, isang minuto, huwag mong pabayaan na mauglit sa isipan mo. See? High premium. Sabi niya, ponder and meditate on it day and night, making sure you practice everything written in it. Bakit niya pinagagawa kay Joshua? Then you'll get where you're going. You'll succeed. Minsan tayo, ugali natin, Lord, ba't hindi ako nagsasucceed? Ang tanong dyan, anong ginagawa mo sa Word? Kasi nandun dyan yung success mo. Amen. So yun yung nagagawa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, premium value yan. Amen. Ito yung dapat na pinakamahalagang taglay-taglay mo sa buhay mo. Ito. Higit kaysa sa trabaho mo, pahalagahan mo ang salita ng Diyos. Sa iba sa atin, halimbawa, ang laki na ng posisyon natin sa trabaho. Pero hindi dapat na mas mahalaga ang trabaho kaysa sa salitang ito. Kasi sabi ng salita ng Diyos, for this is your life. Deuteronomy chapter 8, yan, sinabi ng Panginoon, wag niyong pababayaan lang ang salitang ito. Lagay niyo sa inyong, itali niyo sa noo niyo, tali niyo sa braso niyo, kasi ito buhay niyo. Sa panahon natin sa ngayon, nawawala na yan siya ng halaga, ang Bible. Ang tao, okay na sa nangyayari sa kanya sa buhay. Na-realize ko lang kagabi, parang hindi ko alam kung panaginip o ano. Sabi ng Panginoon sa Bible, you have the most powerful thing on heaven, from heaven, given to earth. Anong gagawin mo? Makakita ka ng gano'n, halimbawa, isang bagay na labis na makapangyarihan mula sa langit para sa lupa. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? O kunin mo. Ay, isa yan sa mga sinasabing, yung pearl of a great price. Bibenta mo lahat, makamtan mo. Amen? Amen. So, konti pa. Dito, sa puntong ito, tatalakayin natin yung working the word in your life. So alam natin, makapangyarihan ang salita ng Diyos, anong gagawin mo? Ang sabi ng Luke chapter, sa Message Bible na lang tayo, Luke chapter 6, verse 47 hanggang 49 sa Message Bible. So ito, under this point, ang pamagat nitong punto na to sa ngayon, working the word in your life. So nakita natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos na binibigyan ito ng pinakamataas na value sa buhay natin na dapat nating pahalagahan. Ano ngayon ang gagawin mo sa salita ng Diyos? You have to work the word in your life. Working the word in your life. Luke chapter 6, verse 47 hanggang 49, sabi sa Message Bible. Hindi ko nababasahin yung 46. Sabi ng 47, these words I speak to you are not mere additions to your life, homeowner improvements to your standards of living. They are foundation words. Words to build a life on. Ito yung 48.
if you work the words in your life. Alright? If you work the words in your life. So working the word in our lives. No wonder, sometimes, tinatanong natin, why is the word not working in my life? Ang sagot dyan, malamang-lamang, because you are not working the word in your life. Bakit siya hindi ko nararanasan yung nag-work ang salita ng Diyos sa buhay ko? Kasi hindi mo wino-work yung word sa buhay mo. Pag tradisyon, mga kapatid, relihiyon lang, maghihintay ka lang lagi sa Diyos. Sasabihin mo, Lord, bahala ka na. Ikaw naman na nakakaalam ng buhay ko. Religion yan siya. Walang kapangyarihan dyan. Sound religious lang yan. Maka-Diyos. Kunwari lang. Pero hindi walang kapangyarihan dyan. Lord, bahala ka na sa sitwasyon ko, ikaw naman nakakaalam. Religious lang yan. Pero walang mangyayari sa'yo. Amen. Sa buhay mo, you have to work the word in your life. Dapat magkaroon ka, una, ma-realize mo na ang salitang ito yung pinakamahalagang treasure na dapat kong angkinin sa buhay ko. Yun yung dapat na pangunahin na makita mo. Makita mo ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Amen. So number one, working the Word of God in your life. Number one, desire the Word. Desire. Sabihin mo sa katabi mo, desire. So 7 lang ito. Sige, hindi naman mabilis to. Ay, hindi naman matagal. Mabilisan natin ng konti. Pero para ma-work mo ang Word sa buhay mo, kasi sasagutin ko yung tanong na, why is the Word not working in my life? Ang sagot dyan, because you are not working the Word in your life. Kaya hindi nag-work yung Word sa buhay mo, hindi mo nararanasan. Naririnig mo lang. Hindi mo nararanasan ang kapangyarihan nito. Kasi hindi mo win-work sa buhay mo. So paano ko, pastor, i-work sa buhay ko ang salita ng Diyos? Una, hindi ko namin mention dito, sa 7, pero una, makita mo ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ang value niya, ang tunay na worth niya. Amen. Na more than anything in this life, ito yung tinitreasure. Higit kaysa sa ano? Ang salita ng Diyos. Pangalawa, o una sa list ko, desire the Word. Ang ibig sabihin lang, develop a hunger for the Word. I-desire mo. Magde-develop ka ng hunger, kauhawan o kagutuman sa salita ng Diyos. Kasi hindi ka mapupunuan kapag hindi ka gutom. Pagka pupunta kayo ng church, dapat gutom kayo. Kasi hindi kayo mapapakain kapag busog kayo. Amen. Kasi sino sa atin sa ngayon, wala naman itong hindi naman ito pagalitan. Hindi naman pagalit. Pero tanong lang, really, sino sa inyo ilan sa atin, halimbawa, na pagpasok natin dito, pagpunta natin dito, gutom ka, Lord, gusto kong makarinig ng salita. O nandito ka lang, dahil sa nandito anak mo, andito boyfriend mo, andito kapatid mo, andito papa mo. May hunger. Ulitin ko ulit, halimbawa, busog ka, pakainin ka, hindi ka kakain, di ba? Kahit subuhan ka, ayoko na, busog po eh. Ang hunger, na dapat magdi-desire ka, matuto ka. Kasi ang mga bagay na spiritual, hindi ni-desire ng mga taong hindi spiritual. Amen. So tatanungin kita, may desire ka ba sa salita ng Diyos?
Wala, pastor, tulog lang ko talaga pagka naririnig ko salita. Talaga para akong dinuduyan wala. Baka hindi nabuhay yung espiritu mo. Baka patay pa yan. Develop a hunger for the Word. Mag-develop ka. Kasi hindi yan siya kusa na magkakaroon ka ng desire sa mga bagay na spiritual. Maliban na ito ay nasain mo. Ang mga desire, ito ay nakukuha din natin ito sa pamagitan ng minsan, na-expose ka. Na-expose ka na ganoon. Pero ang exposure, nagpupukaw lamang. Pumupukaw ng isang damdamin sa loob mo na hindi mo dati nakikita. So kapag na-expose ka, tapos parang may napupukaw sa'yo, yung nagpupukaw lang. Amen. Pero hindi siya nagbibigay, ang panlabas, hindi siya magbibigay ng panloob na pagnanasa. Pumupukaw. Pero hindi siya magbibigay ng desire sa loob. Amen. Ang desire dapat nanggagaling sa espiritu na binuhay ng Diyos. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes, desire. O kapag bilang mga sanggol na bagong panganak, nasain ninyo. Amen. Kaya ang mga sanggol, wala yan silang mundo, ibang mundo. Hindi candy, hindi patatas. Ang desire niyan, walang iba. Walang iba talagang desire yan. May innate na desire ang sanggol para sa gatas. Ang taong ipinanganak ng Diyos, may innate na desire sa salita ng Diyos. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse number 2 sa Passion Translation, in the same way that nursing infants cry for milk, you must intensely crave the pure spiritual milk of God's Word. For this milk will cause you to grow into maturity, fully nourished and strong for life. So nasain natin, matuto tayo. Kahit na umpisa tayo, Lord, humihingi ako sa iyo. Sa totoo lang, maging tapat tayo sa Panginoon. Lord, medyo nalulus ko yung appetite sa Word. Siguro si pastor hindi mo mag-preach. Amen. Basta sabihin sa'yo ni Lord na, sige, hanap ka na ibang pastor. Sagutin mo si Lord, basta Lord, ikaw ha, basta may desire ako ha, basta ikaw nagsasabi ha, basta si Lord siguraduhin niyo ha, basta importante, may desire ka sa salita ng Diyos. Amen. Yun ang importante. Amen. More important. Amen po ba? Bigla kayo natahimik Amen. Desire the pure milk of the Word. Ang Word din desire yan siya. Katulad ni David, for example, sabi niya, your Word is like honey to my mouth or to my taste. Like honey. So, ang salita ng Diyos, may ano talaga yan, may lasa. Ang salita ng Diyos, may lasa. Amen. So, tatanungin kita, anong panlasa mo sa salita ng Diyos? Minsan, mapait yan. Kapag medyo parang gamot, kailangan mong inumin, mapait siya. Minsan, delightful. Ayan, pero lahat ng yon dapat dinidesire mo. Panginoon, feed me with the Word. Amen. Number 2, hear the Word. Pakinggan mo. Ang salitang hear, meron siyang intentionality. Yung word na hear na yan, hear with an intention to understand. So, hindi ka lang nakikinig. Meron ka pagnanasa na maintindihan. Amen. Katulad dati, halimbawa, sa atin, hindi po ba? Meron tayo nung unang panahon, medyo matagal-tagal na. Kapag tayo lagi tayo nakikinig sa boses, sa tinig, sa tawag ng ating mga magulang, hindi ba? Hindi ba? Sino nakaranas na nasa 1 kilometro ka, 2 kilometro? 1 kilometro siguro pwede na. Or 100 meters, 200 meters, kapag sumitsit na yung tatay mo, lalaro ka ng shato, ikaw na yung titira.
Ay, ang dali lang ah. Amen. Uwi ka, kasi narinig mo yung sit-sit. Amen. Sa ating kapanahunan dati, sa kapanahunan namin dati, makikinig ka sa tatay mo, makikinig ka sa nanay mo. Amen. Makikinig ka sa tawag. Amen. Manonood ka ng TV dapat, nanonood ka ng TV kapag nagsalita si tatay, nagsalita si Brother Ben, halimbawa, o nak, teka, patayin mo muna yun, Eya. Kumikiling. Kahit ang daming boses, pero alam na alam mo yung tinig ng tatay mo kapag nagsasalita na. Dapat ganon. Amen. Meron tayong pagnanasa na makarinig ng salita ng Diyos. Amen. Here. And then, pangatlo, para hindi ko na masyadong pakalaliman dito, pangatlo, receive the word. 3, receive the word. Dapat nating tanggapin ang salita ng Diyos. Hindi lamang napakinggan, kasi madali lang mapakinggan, pero nandoon sa pakikinig, isa siyang malaking susi, yung pakikinig. Dapat marunong kang makinig. Amen. Pero sa pag napakinggan mo na, hindi mo lang din papakinggan. Tapos na, check, narinig ko na. Okay. Hindi lang din. Re-receive mo yung word. Katulad ng binasa natin kanina, doon sa 1 Thessalonians chapter 2, verse number 13. For this reason, we also thank God without ceasing, because when you receive the word of God, what you heard, so makikita natin, mayroong hearing, mayroong receiving. When you heard from us, so mayroong nangaral, kaya nila narinig. Pero ang pag-receive nila ibang klase. Kasi narinig nila sa tao, pero you welcomed it, not as the word of men. Tao ang nagsalita. Pero pag-receive nila, hindi na salita ng tao. Salita ng Diyos. Ganun ang pag-receive, pag-value. Panginoon, salamat. So hindi na lang tao ang nagsasalita. Yun ang problema sa atin sa ngayon. Isa sa mga problema. Kasi hindi tayo marunong makinig. Hindi lang sa hindi tayo marunong makinig, hindi tayo marunong mag-receive. Amen. Ang salita ng Diyos, pinakikinggan, intentional. Amen. Ang sabi ng Panginoon, I tell you, sabi niya, sasabihin ko sa inyo, kung kanino na iyan tulad ng isang taong lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita, at nagsasagawa nito, tatlo yon, lumalapit sa akin, nakikinig ng aking salita, at nagsasagawa nito. So, ang una, lumalapit. Paano lalapit, Lord? Paano lalapit? Anong bang ibig sabihin ng paglapit sa Panginoon? Ano ba? Ang sino mang pumupunta sa church, pumupunta sa church, ha? So, mayroong pagnanasa na makinig doon sa church at nakikinig ng aking mga salita. So, pupunta ka ng church, makikinig ka. Hindi ka pupunta ng church para matulog. Pupunta ka ng church para makinig. Amen. Nakikinig ng aking mga salita. So napakahalaga na maririnig mo and then may pagnanasa na sumunod. Pag na-receive mo ito, nakinig mo, napakinggan mo, I receive it, Lord. Amen. Salamat, Panginoon. So hindi na siya salita ng tao. Pag nire-receive mo ang salita ng Diyos, ang pagtanggap mo dito, you welcome it not as a word of men, but as in truth the word of God. Yun na yun, which effectively works in you who believe. Pinaniniwalaan mo, nire-receive mo, so naitatanim sa puso mo ang salita ng Diyos. Kapag naitanim sa puso mo ang salita ng Diyos, sabi sa Mark chapter 4, verse parang 30-31, you sleep by night, rise by day, but you do not know how. The seed sprouts by itself, first the blade, then the ear, then the full grain, full na yon. Hindi mo namamalayan. Pero lumalago ang salita ng Diyos kasi you welcomed it not as a word of man, but as a word of God. Kapag tinanggap mo sa puso mo. Amen. Hallelujah. So, siguro, magtatapos po muna na tayo doon. Babasahin ko lang, uulitin ko. Yung Luke chapter 6, verse 46 to 49. Sabi ng Panginoon,
Hallelujah. Thank you, Lord, sa closing na pagka-close na ito. Luke chapter 6:46, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo, wala tayo sa screen, no? Pero Luke 6:46-49 sa Tagalog version, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita. Ulitin ko lang ito ulit. Sinabi ito ng ating Panginoong Jesus. Right? Sabi niya, sasabihin ko sa inyo, sabi ni Jesus, sasabihin ko sa inyo, pagpalagay ninyo na si Jesus nakatayo dito sa ngayon, ay sasabihin ko sa inyo ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha, hindi if, nang bumaha. Ibig sabihin, talagang may pagbaha. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na iyon. Hindi natinag. Gusto niyo ba yung bahay ninyo ganon, hindi natitinag? Hindi yung bahay na literal, buhay natin, ang buhay natin. Kasi ang buhay ay hindi parang gulong ng buhay. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa taas. Hindi ganyan. Ang sitwasyon ng buhay, ang season ng buhay, maaaring may bagyo, may tag-init, may mountains, may valleys, ang sitwasyon ng buhay. Pero ang buhay mo ay dapat hindi parang gulong ng buhay. Ano man ang sitwasyon ng buhay, dapat nananatili tayo na matibay, nakasindig sa bato. Pero ang sabi ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo, kanino na natutulad ng taong ito, nakikinig, lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa nito. Matutulog siya ng isang tao nang bumugso ang tubig, hindi na tinag ang bahay na tinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na yon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Basahin natin ito sa, if you walk, 48 ng Message Bible, if you work the words in your life, you are a smart carpenter who dug deep and laid the foundation on this rock, on his rock, of his house, on bedrock. When the rivers burst its banks and crushed against the house, nothing could shake it. Hallelujah! May naging problema. May taong gumawa sa kanya ng ganito. Nothing could shake it. It was built to last. Hallelujah. Yun yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Ano man ang maaaring naranasan ko, pumalpak man ako ng desisyon ng ganito, merong mang gumawa sa akin ng ganito, I am built to last. Amen. I can do all things through Christ who gives me the strength. My strength is in the Lord. The Lord is the strength of my life. What can man do to me? Amen. And I pray na ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero ang susi, hindi sikreto, hindi ko sasabihin sikreto. Ang susi, binigay na ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi niya, sasabihin ko sa inyo, kung kanino na natutulad, kung paano titibay ang buhay mo. Amen. Na dumating man ang unos, dumating man ang bagyo, hindi ka matitinag kapag ganito ang ginawa mo. Ang sinumang lumalapit sa akin, anong ibig sabihin niyan sa ating modern na setup? Ang sinumang napupunta ng church. Isa lang yan. Pwede naman kayong lumapit kay Lord sa panalangin. Pero kunin na lang natin lumalapit sa church. Okay ba yun? Amen? Ang sino mapupunta ng church? Amen. Nakikinig ng aking mga salita. O, tingnan mo yung katabi mo kung nakikinig. O iba pinakikinggan. Amen. So yung challenge ko sa atin mga kapatid, magkaroon tayo ng kauhawan sa salita ng Diyos. Pag darating tayo sa church, uhaw. Amen. Uhaw sa presensya ng Panginoon. Paano natin nararanasan paano tayo napupuspusan ng presensya ng Panginoon? Sa pagpupuri. Uhaw na sumamba. Hindi nanonood ng TV, telenovela.
Amen. Kahit ilan lang tayo, kahit 10, kahit 11, basta uhaw. Amen. Mararanasan natin ang presensya ng Panginoon. Kahit 10, kahit 11, basta uhaw sa salita ng Diyos, pupunuan ka. Basta uhaw.